Mga paborito ng tournament, si Hearn, Bondre, at si Chris, lahat sila ay out na sa kompetisyon. Ang isang malaking pagbalik ng mga event, pagkatapos ng quarterfinals, ang apat na natitirang player ay naglalakad na sa trono. Magiging bagong era ba ito ng mga top rankers? Sa apat na natitirang miyembro sa semifinals, isang overwhelming na 3 tao ang miyembro ng Sedeca Guild. Ito ay isang matinding laban sa pagitan ng aces. So far, ang hirap distinguish kung sino ang mananalo. Lahat ng ito ay malamang dahil sa impluwensya ni Player Greed. Ang kasalukuyang estado ng Sedeca Guild ay pambihira. Kahit isa sa kanila pwede manalo, sinasabi ni Pon na anong ibig niyang sabihin, na isa sa kanila pwedeng manalo. Sino siya para sabihin yan? Hindi na mamalayan ni Pon na nasa likod na si Riges at inatake na siya at sinasabi nito na kamangha-mangha siya Pon, at ganun din ang kanyang spear na yan, ang bangis talaga. Kung lalabanan niya daw siya ng walang mga knuckles na ito, iiyak na sasabihin niya sa kanya na masyadong unfair. Ano ang nararamdaman niya sa pagtatapos na ito sa isang malaking panghuling pag-atake? Sayang ang kanilang mga equipment na lumabas lahat dito. Sinasabi ni Pon na huwag niya siyang tatawanan, ang kanyang pagpapahayag ay nagsasabi sa kanya na mamamatay siya kung susubukan niya ang maximum firepower ng kanyang knuckle. Pero, hindi ito masamang offer, nakakuha siya ng dahilan para ilabas ang ibang spear na sinasanay niya. Pero, siya ang magpapatuloy, kaya huwag siyang masyadong malungkot. Isang malaking shockwave, terrifying ang dalawang dealer na techniques. Ang player na magpapatuloy sa panghuling laban ay, nakakatakot ang pagharap sa kanya. Salamat sa kanyang hirap, Pon. Riges, it is Player Riges, sinasabi ni Pon na huwag siyang masyadong masaya. Ang susunod ay ang Undescribable Production Class, Player Pon, nag-log out. Player Riges ay pupunta na sa finals, ito talaga ay isang display high-level techniques. Tapos sa paparating na second round ng semifinals, ang pangunahing topic ng competition na ito ay si Greed na participate. Nagpapadala ng iba't ibang paborito ng tournament si Greed pati na rin ang pagpapakita ng kanyang mga katangian bilang isang sikat na tao. Pero after that match, may ibang issue na lumitaw, sinasabi ni Atom Araulio na oo, ngayong oras na ito ang class design error controversy. Hindi maaaring rap ang nabubuo ng fanbase ang kanilang ulo sa kanyang sobrang lakas. Sinasabi ni Mike Enriquez na parang natatanggap na ng publiko si Player Greed, mukhang maayos ang paliwanag, bago silang magsimula ng match. Pumunta muna sila sa headquarters ng SA Group para makarinig ng briefing, sa kabila ng katotohanan nito ay isang legendary class, ang kanyang production abilities ay sobrang-sobra na, bug daw ba ito? Sinasabi ni Chairman na hindi ito bug. Ang lakas ng pagmas successor ay sadyang disenyo din ng development team, meron lamang 9 na legendary classes. At lahat sila ay may passive ability na maging crown control immune. Naniniwala sila na ang kakayahan nito ay dumaan sa hirap ng pagtanggap ng nasabing klase, bagamat nauunawaan namin na may mga frustrations mula sa mga normal na class holders. Pero batay sa design ng laro, lalakas din ng isang normal class holder ang explosive pagkatapos ng second at third class advancements. Siyempre ang mga hidden classes ay outstanding, pero hindi ang gap sa lakas na hindi ma-overcome. Ang Satisfy ay properly rewards ng mga pagsisikap ng lahat ng mga user. Magtiwala sa mga design ng developer at sa kanila. Sa ngayon, ito ang pinakamahusay na paliwanag na maibibigay niya. Sa isip-isip ni Chairman na ito ay hindi isang bug, ngunit ito ang katotohanan na ito ay kakaiba sa orihinal na layunin ng developer. Kung ito ay naplano, dapat ginawa niya na mas mabilis ang 5 legendary equipment, kung saan, ang kanyang stat growth limit ay agad na mag-activate, pero dahil sa patuloy na pagbigo niya, iniiwasan niya ang penalty at nakamit ang stats na higit sa aming intent, kahit ibunyag ito, walang paraan ang mga user na mahirapan na paniwalaan ito ng patas. Dagdag pa sa katotohanan na pinigil niya ang pagpapalawak ng Yatan Church, at sa paggawa nito, ni-rescue ang Rebecca Church. Gabay pa dyan, ang pag-advance ng unang unique class, sa tingin niya na kaya niya ng sobra na palitan ng laro sa kanyang bulok na swerte, ang mga pinlanong design ay hindi matutuloy, at sinasabi pa ni Chairman na ito ay isang walang katulad na pangunahing character, isang pangunahing character na ginawa mula sa sobrang failures,
Supercomputer, Morpheus, Ulat, 3102BF55. Kumpleto na ang Quest Road 3991X kung Quest RD 3991X ito, ang unang user na umabot sa level 300, Kraugle, kumpleto na ang kanyang third-class advancement, pagkatapos na advancement sa White Swordsman, plano niya na lumipat mula sa kanlurang kontinente hanggang sa silangang kontinente. Ang unang user, magsisimula siya na magkaroon ng maraming titles para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng iba't ibang tanong. Ibig sabihin siya ay kasalukuyang walang kaibigan, isang normal na klaseng swordsman ang nasa pinnacle, dagdag pa ni chairman na si Morpheus. Kung si Grid at Kraugle ang maglalaban sa kasalukuyang, sino ang mananalo? Si Kraugle ay may 51.3% chance na manalo, sa kabila ng pagiging normal class na hindi pa nakakatanggap ng anumang mga bagong titles, higit siya kay Grid, isang magandang president, pero iba si Kraugle sa ibang users dahil mag-isa lang siya gumagalaw. Ang kanyang win rate ay dahil sa kanyang genius pati na rin sa kanyang walang kapantay na mga skill. Sa isip-isip ni chairman na si Grid ay nagsimula siya sa paghila sa kanya ng mga henyo sa paligid niya, at ang independent na Kraugle. Ang kanilang kakayahan at paglago, sila ba ang dalawang pangunahing characters ng bawat extreme? Ang maghahari bilang pinakamalakas sa mundo na kanyang nilikha, ang pagiging genius ba o ang pagiging tanga? Ihahatid natin ngayon ang kasalukuyang estado ng laban. Ang nakakagulat na turn ng mga events para sa Player Grid. Ang kalaban ni Player Grid sa semifinals ang master ng Strong Crown Control. Player Bubat, pero naniniwala si Bubat na ang paglaban sa Crown Control Immune Grid, hindi siya mananalo dito kaya nag-resign siya. Si Grid ang nakarating sa finals sa pamamagitan ng ganyan, ang kanyang kalaban ngayon ay si Riges. Sinasabi ni Riges na kay Grid na sobrang malakas ang mga atake niya, pero hindi siya matamaan. Gaano man, kung siya ay mayroon mabilis na pagkilos para maiwasan ang kanyang mga pag-atake. Ibig sabihin wala siyang oras para gamitin ang kanyang sword dances. Ginamit ni Riges ang Supernova Pump, sa isip-isip ni Grid na ang lakas niya. Hindi niya sana dapat binigay sa kanya yung sandata. Nakatanggap si Grid ng 9,250 na pinsala, sa isip-isip ni Grid na gusto niyang gamitin ang restraint upang pigilan ang kanyang mga galaw, pero sa bilis niya, madaling lang niya ito naiiwasan. Umatake na si Grid at ginamit niya ang pag-moss sword dance. Sinasabi ni Riges na hindi ba matagal niya, pero ang kanyang skill ay alam niya na. Na-counter ni Riges ang mga atake ni Grid ng mabilis. At sinasabi niya pa na lalo siya nagiging sikat, mas mag-ingat siya sa pagpapasya kung anong ang mga kakayahan ang nais niyang ibunyag. Sa isip-isip ni Riges na hindi niya makita ang greatsword niya. At parang may something, sinasabi ni Grid na syempre, kung kulang siya sa skill, ang maaari niya lang pagtiwalaan ay ang kanyang pag-acting. At maraming pa siyang cards, at mayroon pa ring siyang sleeve, ginamit ni Grid ang Wind of Justice. Wind of Justice, ang puwersa ng Unbreakable Justice ay kasama na sa hangin, nag-deals ng 320% ng iyong attack power sa isang target na pwede hanggang 6 meters ang layo sa isang aid. Range, 2 meters radius sa paligid ng target, cost ng mana, 400. Cooldown, 100 segundo, nakatanggap si Riges ng 4,050, 5,120, 3,200 na pinsala, sa isip-isip ni Riges na isang skill na hindi niya pa nakikita. Isang instant area of effect skill ang deals ng ganito karaming pinsala. Biglang nasa harap niya na agad si Grid, sinasabi ni Grid na ang maximum na oras na kailangan niya para ihanda ang kanyang sword dance ng 2 segundo. 2 segundo lang, pero ang hirap talaga pigilan, di ba? Sabay ginamit ni Grid ang kill para tapusin na si Riges. Tumatawa at sinasabi ni Riges na power is power, pero isang impressive na paggamit ng equipment niya Grid. Dapat din siyang matuto ng tama kung paano gamitin ang kanyang mga equipment ngayon. Sumisigaw at sinasabi ni Mike Enriquez na Player Riges, nag-log out. Nagpa siya na, ang pinakamalakas na player, ang nanalo sa PvP tournament ay Player Grid. Sinasabi ni Grid na pinahirapan niya talaga siya, sa kabila ng kanyang unang pagsisimula, Player Grid lumalabas sa top. Pero surprising ito ay wala, bilangin ang kanilang performance sa target processing, nagpakita din ang Korea ng outstanding results sa PvP event. Ito ang parehong Korea na pinapaniwalaan na hindi mananalo ng anumang medals.
Sa huling kalahati ng tournament, dahil sa kanilang walang relentless pursuit, tumaas na sila sa third place sa combined rankings. Sinasabi ni Grid na kung ano ang masasabi niya. Sinasabi niya sa kanya, ibabalik niya ang gold medal, di ba? Sinasabi ni Yura na hindi talaga siya mapigilan. Ang USA ay nagsisikap na depensahan ang kanilang first place, France pursuing right behind, at ang Canada ay sinasabi na sila ang makakakuha ng third place. Mas mabangis ang sama-sama na ranking laban sa Korea Tenacity. Ang mga resulta ay depende sa paparating na huling event ng tournament, ang PET Marathon. Kapag iniisip niya ang pinakamalakas na PET, syempre, iniisip niya ang Wyvern na may kahanga-hanga bilis, stamina, at kakayahan sa paglaban. Ang kasalukuyang ang mga nagmamay-ari ng PET ng Wyverns ay kakaunti. Kahit nasa 100 lang ang bilang nito sa total, sa kasalukuyan, ang USA, ang pinakamaraming mga Wyverns na may-ari ng PET, pabor na manalo sa event na ito. Ang lokasyon ng event na ito ay Uria Island, mga 40 na player ang sasali. Ang unang PET na dumating sa peak ng Chinsu Mountain, kakoronahan ang mananalo. Sinasabi ni Atom Araulio na ang PET Marathon ay isang event na sasalihan hindi ng player, kundi ng PET. Kahit magkakaiba ang mga katangian ng mga Wyverns, pareho ang mga rating nila. Kaya ang isang Wyvern na nagsasanay sa pamamagitan ng bonding ay magkakaroon ng advantage. At ngayon, fire, ice, poison, wind, etc. ang Wyverns ng iba't ibang katangian ng attributes. Nagpapakita ng kanilang dignity, at ang paborito na manalo sa lahat para sa event na ito, second sa Unified Rankings, Zibble, ng Team USA. Lumitaw siya kasama ang Wyvern na matagal na niyang dinevelop ang chemistry kasama si Captain America. Sinasabi ni Atom Araulio na ito rin ang huling event ni Player Grid. Umaasa ba sila ng milagro? Sinasabi ni Mike Enriquez na malamang imposible. Walang impormasyon na ang Korea ay kasalukuyang nagmamay-ari ng isang Wyvern. Sa isip-isip ni Zibble nanalo siya pagkatapos gulating niya ang walang talo na legend na si Bondre, sa 4 na segundo. Basura lang ang naniniwala na mananalo siya gamit ang underhanded methods. Masasabi niya ito, walang duda, ang kanyang kapangyarihan ay nasa level ni Kraugle. Mababa ang tingin niya sa kanya, pero ibang monster ba ang lumitaw? Pero kung iisipin niya ang kasalukuyang landscape, pagkatapos ng PvP event, hindi niya dapat panatilihin ang momentum niya. Higit pa sa isang event kung saan ang mga user restricted, at mga pet lamang ang pinayagan na mag-compete, dito matatapos ang mayabang niyang kilos. Biglang sumigaw ang babae, gulat na gulat si Zibble at sa isip-isip nito na ang baliw na bastard na yan. Ano tingin niya sa event na ito? Nagwawala na ang pusa ni Grid. Bakit siya nagdala dito ng pusa? Sinasabi ni Grid na excuse me, marami na siyang dugo. Bukod sa paggamit ng attribute breath, 2 beses na mas mabilis at mas malakas sila sa level 260 Griffin. Sa kabila ng ito ay maraming beses na mababa kumpara sa isang dragon, kung binaliwala mo ang katotohanan na mahirap mapaamo. Ito ay isang flawless na paglikha ng mga dragons, ang ultimate pet na Wyvern. Naniniwala din ang audience na ang event na ito ay magiging match sa pagitan ng Wyverns. Ano yan? Akala niya magkakaroon siya ng katulad ng rare, darkness attribute Wyvern, pero ang cute pa naman talaga ng pusa na yan, sa isip-isip ni Zibble na naiintindihan niya na baka kinakailangan niya magdala ng ibang uri ng pet dahil sa katotohanan na mahirap mapaamo ang mga Wyvern, pero kahit naman, nagdala siya ng pusa, ang bastos na Abnoy. Sinasabi ni Noe na nakakatakot ang mga dragon, name, Noe. Race, Memphis status, panicked. Ang lahi ng Memphis ay ang pinakamalakas na demonic beast race sa impyerno, mas malakas pa sa mga superior na demonyo na matatanda. Pero may isang bagay na kinakatakutan nila, at yan ang dragon, ang ultimate Leafy form. Sinasabi ni Grid na hoy, ikaw, siya sana ang pinakamalakas na demonic beast sa hell. Huwag niya siyang ipapahiya. Kung gusto niyang mabuhay, lumipad siya tungo sa finish line habang iniiwasan ang mga wyvern na yan. Sinasabi ni Noe na siya ay isang devil, pakawalan niya siya, tulungan niya si Noe. Kung sasali siya ngayon, mukhang ang sitwasyon ay kakainin lang siya ng mga wyvern. Kahit ito ay virtual life form, hindi ba ito pang-aabuso lang sa hayop? Nakakapagsalita din. Anyway, bakit slave ang pangalan ng cute na cat? Sa gitna ng mga criticisms laban kay Grid ng mga player, sa wakas ay magsisimula na ang finals ng kompetisyon.
Ang magic bullet na nagpapahayag sa pagsisimula ng pet marathon ay has been fired. Ang pet marathon ay nagsimula na. Ang lahat ng wyvern ay lumilipad pa lang sa tuktok ng Qingsu Mountain. Samantala si Players Grid at si Zibble ay nag-struggle pa sa starting line. Para sa player Zibble, dahil may wind attribute ang wyvern. Ang kanyang confidence ay kahanga-hanga, acknowledge niya lang ang mga skill na ipapakita niya sa tournament na ito Grid. Pero hindi siya makapaniwala na tatapusin niya ang kompetisyong ito ng kaawa-awa. Sinasabi ni Zibble na ano ang nagpipigil sa isang bastos na katulad niya, na kumilos parang abnoy at clown dito, mag-isa. Walang dapat ipag-alala, Terra na, Captain America, sinasabi ni Grid na hoy, munting brat ka. Hindi ba siya pwede tumigil sa kakahiyan at mag-race na lang siya? Nasa huling place na sila ngayon, hindi pa rin nakaka-start ng race si Player Grid. Isaalang-alang ang bilis ng isang wyvern, grabe ang delay na ito sa pagsisimula ng race. Takot na takot si Noe at sinasabi nito na kapag namatay siya, sa impyerno siya. Hindi na aalis si Noe, kakainin siya ng mga dragon, mula sa isang dragon, ang amoy na ito, hindi dragon, nagpalabas si Noe ng maitim na aura, nagulat si Zibble sa ginawa ni Noe sa kanyang dragon, may lumabas sa pusa at lubos na nilamon ang wyvern, bumaba ng 50% ang bilis ng kilos ni Captain America, Soul Ingestion Level 1, pansamantala aalisin ang kalahati ng pinakamataas na stat ng target at ililipat ito sa iyong Panginoon. Cool down, kailan mo gusto, sinasabi ni Noe na normally, ililipat ito sa Master, pero dapat siyang kumain this time, hindi niya hahayaan yung mga butiki na nagpapanggap na dragon, Noe. Tumaas ng 50% ang bilis ng movement, sa isip-isip ni Zibble na ano ang nangyayari, pagkatapos ng pag-atake ng pusa na yun, bumaba ang bilis ng kilos ni Captain America. Kahit mukhang maayos sa labas, tinatanong ni Noe na Master, natatakot ba siya talaga, duwag ba siya? Sa tingin niya ba, siya ang pinakamalakas na demonic beast of hell, matatalo sa ilang butiki? Sa isip-isip ni Grid na ilang beses na siyang nakasakay sa wyvern ni Heroy para malaman kung gaano kahanga-hanga ang isang wyvern. Deserve maging mayabang si Noe, pero, nalaman niya sa Helgao Raid, ang epekto ng soul ingestion. Tatagal lang ng 3 segundo, bumalik na sa normal ang bilis ni Captain America. Sinasabi ni Zibble na alright, lagpasan niya lahat ang nasa harap niya, bumalik na sa normal ang bilis ni Noe, galit na galit si Grid at sinasabi nito na manahimik na siya, at magsimula na lang, sinasabi ni Noe na hindi siya matatalo ng mga butiki na ito kahit subukan niya, bumaba ng 50% ang bilis ng movement ni Captain America, tumaas ng 50% ang bilis ng movement ni Noe, bumaba ng 50% ang bilis ng movement ni Thunder. Bumaba ng 50% ang vitality ni Ultima. Tumaas ng 30% ang bilis ng movement ni Noe, tumaas ng 250% ang vitality ni Noe, bumaba ng 50% ang depensa ni Pugo. Bumaba ng 50% ang attack damage ni All, tumaas ng 500% ang depensa ni Noe. Tumaas ng 400% ang attack damage ni Noe, sinasabi ni Noe na oras na para kumain. Sinasabi ni Grid na mas mabilis siya kaysa sa Pavranium. As expected, hindi average cat si Noe, may 6 na USA players ang sumali sa pet marathon, pero lahat ay helpless. Sinasabi ng lalaki na si Zibble ay nasa panganib, ang USA ay nagtitiwala sa kanilang overwhelming performance, sa kasalukuyang may 3 gold medals. Pero sa rate na ito, matatapos sila sa South Korea sa mga gintong medalya. Galit na galit at sa isip-isip ni Zibble na dahil lang sa isang lalaki na yan. Lahat sila, patayin ang pusa na yan, sabay-sabay nilang ginamit ang mga breath ng mga dragon na iba't ibang attribute. Nakatanggap si Noe ng 2,430 na pinsala, isang pincer attack mula sa USA team. Mukhang walang pagkakataon na harapin ang iba't ibang breath ng mga wyvern. Sa isip-isip ni Grid na dapat natapos na ang 3 segundo ng buff sa ngayon. Ibig sabihin nagbalik na sa normal ang mga stats, sobra na kay Noe ang mga atake nila dahil siya ay level 1 pa lang. Ang pet ni Player Grid na si Noe, ay nahuhulog habang pinagbabantaan ng mga wyverns ng Team USA. Ang wyverns ay pumasok para patayin si Noe at ginamit ang kanilang mga buntot, na ang katotohanan na kilala sila sa destructive power. Madali lang naman na iwasan ni Noe ang mga buntot ng mga dragon,
Nagulat si Zibel na kaya niyang gumamit ng ghost, at sa isip-isip nito na pwedeng gumamit ng ghost ang pusa. Ang mga wyverns ng Team USA ay minsan naman umaatake gamit ang kanilang mga breath, pero parang walang kwenta. Ang mga pag-atake at maliksi na paggalaw nito at ang ghost skill, ang mabilis na mga kilos na ito, pusa talaga ito, sinasabi ni Noe na walang kalaban-laban ang mga butiki. Ngayon, dahil sila ay sapat na nagtitipon sa isang lugar. Salamat sa pagkain, ang lahat ng wyverns ng Team USA ay nakapanik ngayon. Panahon na para sa ibang wyverns, na nanguna habang nagpapatuloy ang Team USA, si Noe na natikman ang kanyang galit. Lumabas na ang pusa na yan, walang makakapigil sa kanya. Ano itong magulong race na ito? Ang mga wyverns ay pinatay lang ng isang pusa. Ngayon walang guaranteed na first place, player Zibel, si Captain America ay nasa open space. Sa kabila ng setback na naranasan nito sa starting line dahil kay Noe ng player grade, nauna na ito ngayon. Sa isip-isip ni Zibel na ito ang wind attribute na wyvern, siya ang pet master, pinaamo sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga hamon. High-speed wings na nagkompress ng hangin at pagkatapos ito ay pinapasabog. 1 kilometro na lang hanggang sa flag, isang straight shot. Habang ang wyvern ay lubos na binilisan, walang iba pang nilalang ang makakasabay dito, ito ay literal na arrow ng liwanag, tumatawa at sinasabi ni Zibel na sa kanya ang huling tawa. Hindi niya alam na nakasakay si Noe sa likod ni Captain America, si Noe ang tumatawa sa likod ni Captain America, sinasabi ni Noe na napakabilis niya talaga para sa isang butiki lang, scratch level 1, scratch ng iyong paw sa harap upang mapinsala at malalason ang target. Cool down, kailan mo gusto, Captain America ay nagdudusa ng 2,900 na pinsala, ito ay petrified ng 3 segundo dahil sa lason, petrification, na scratch lang ng kunti ng pusa ang wyvern. Pero ngayon ay petrified na, ang pusa ay tumatakbo na parang wild, naguguluhan at nagtataka si Zibel kung ano ang nangyayari. Ilan sa mga low-level wyverns ay kinulong, si Noe ay nag-level up na, sa isip-isip ni Zibel na ang bilis na higit sa wind attribute wyvern, pati ang mga skills, name, Noe. Race, Memphis level, 26, sinasabi ni Noe na siya ang pinakamalakas na demonic beast of hell, Noe. Gulat na gulat si Zibel at sa isip-isip nito na siya ay isang demonic beast ng impyerno, si Player Greed at ang pet ay nabunyag na sa kanyang identity at nag-move sa high speed tungo sa goal, ang identity ng adorable na pusa na ito ay ang pinakamalakas na demonic beast of hell, sa isip-isip ni Zibel na ang hell ay dapat uncharted territory pa rin, pero napaamo niya ang demon mula dyan. Nasa ibang level ba ang mga adventures niya na kahit sa impyerno ay kaya niya? As expected, hindi ito normal na pusa, ang unang pet na dumating sa tuktok ng Qingsu Mountain, laban sa mga prediction ng lahat ng mga expert. Player Greed at Noe, nanalo sa competition na ito. Ang Korea ay na-secured ang panalo sa huling event ng kompetisyon ng Pet Marathon. Sinasabi ni Greed na wow, panalo siya, naiinis at sa isip-isip ni Zibel na hindi siya makapaniwala na ang pride sa sarili niya, bilang the best pet master, at simple pagpapaamo ng wyvern. Ito ay isang malaking pagkatalo, ang USA ay nagtiwala sa Pet Marathon, kahit bronze medal ay hindi nakatanggap. Nagtapos na ang Satisfy International Competition. Ang mga resulta ng pangkalahatang ranking, first place, USA, second place, South Korea, at third place, France. Sa pangkalahatang ranking, na inaasahang ng lubos na dominating ng USA, ibang resulta ang nakaukit. Kahit ito ay isang event competition, ang resulta ng kompetisyon ay malinaw na makakaapekto sa awtoridad sa loob ng laro. Dahil ang impression ng pagiging the strongest country ay humahantong sa pagdami ng human resources at impormasyon. Magulo na ang mga planong, sa isang lugar sa labas ng imagination. Ng isang nagpakilala sa pangalan sa mundo na bayani ng South Korea. Ito ay isang user lamang, sinasabi ni Yura na nandito na pala siya Yangwo. Sinasabi ni Yanggu na parang sobrang tulong ang natatanggap niya mula sa kanya, nakatanggap din siya ng tulong niya sa mga interview, naging magulo sa lahat ng mga request para sa mga advertisement at broadcast, ngayon, hindi na siya makalakad ng komportable sa kanyang sariling kapitbahay, hindi niya akalain na magiging ganito ang scale pagkatapos subukan na iwasan silang lahat, sinasabi ni Yura na syempre. Pero hindi niya din akalain na may dream of this magnitude. Sinasabi ni Greed na pinilit niya ang lahat ng pera niya. Kahit ang mga panalo niya sa kompetisyon,
kaya kahit sandali siya ay may kakulangan. Sinasabi ni Ira na sa totoo lang, may duda siya nang sabihin niya sa kanyang nang maghanap siya ng lugar ng pagpapatayuan niya ng building, pero nagkatotoo ito, ang location at market price ay the best ayon sa impormasyon niya kaya wag siyang mag-alala dyan. Sinasabi ni Grid na isang 7-story building ito pero mukhang mataas na. Marami na talaga siya utang sa kanya, ipinakilala niya pa siya sa magandang tax accountant. Sa isip-isip ni Ira na isang taong may kapangyarihan na maging realidad ang imahinasyon, dapat tumingin din siya ng lote sa katabi nito. Narinig namin ang ilang mga hindi kapanipaniwalang balita sa araw ng pag-alis nila. Si Grid ay nagtayo ng building, sinasabi ni Riges na sa punto na ito, naghahanap siya ng paglilipatan dito, gusto niya pa rin mag-focus sa taekwondo, sinasabi ni Pan na lilipat din siya dito, maraming magaganda sa South Korea. Anong balak niya Jishuka? Sinasabi ni Jishuka na ngayong tapos na ang kompetisyon, hindi lang siya ang kanilang Grid kundi may Grid rin, walang dahilan para iwan niya si Ira mag-isa para dumiskarte, kailangan niya rin dumiskarte.